Maraming salamat po kapwa ko Batang Maynila. Kapiling na po natin ang ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso. At ang ating ikalawang punong lungsod, Vice Mayor Angela May Chi Atienza. Maaari na po tayong umupo. Magandang araw po sa ating lahat. Isang mainit na pagbati sa ating mga panauhin, sa ating mga opisyal ng pamahalaang lungsod, mga kawani ng City Health Department, mga health workers, mga barangay officials, at higit sa lahat, sa ating mga minamahal na residente ng San Nicolas. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ang bagong pasilidad na ito ay patunay ng patuloy na layunin ng ating administrasyon na mailapit ang dekalidad, mabilis at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa bawat Manilenyo, sapagkat sa ating lungsod, ang kalusugan ng mamamayan ay nananatiling pangunahing prioridad. Malugod po namin kayong tinatanggap sa inauguration ng San Nicolas Health Center, isang makabuluhang proyektong pangkalusugan na bukas para sa lahat ng batang San Nicolas. Bago po natin formal na simulan ang ating programa, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating pambansang awit na agad susundan ng isang maikling panalangin na pangungunahan ng ating physician in charge, Dr. Gladys Desiderio, at ang ating sabay-sabay na pag-awit ng awit ng Maynila. Let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Heavenly Father, we come before you today with our hearts full of gratitude. As we gather here to inaugurate this center, we lift up to you and recognize that this is more than just a building, but a house of healing, a place of hope, and a testament of your love in action, built for the greater purpose of serving the people. We lift up our leaders to you. Thank you for giving them a heart that does not grow tired of caring, a vision that reaches beyond themselves, and a commitment that puts the people first. Surround them with your wisdom, protect them from discouragement, strengthen their hands, and sustain them in every decision, every sacrifice, and every step of service they make for the people of Manila. We also pray for our healthcare workers. Give them a heart full of compassion. Fill them with renewed strength when they get tired. Clothe them with patience when work seems heavy. Let them never lose sight of their calling to serve, and remind them daily that their work save lives and restore the health of the many. Bless this health center, that every room brings comfort, every treatment brings healing, where your love is felt with every care
with every act of care, and may this be place of beacon of hope, service, and integrity. We thank you and we dedicate this work to you. We ask this in your holy name, one God forever and ever. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Maaari na po tayong umupo. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba akong mag-request ng isang malakas na palakpakan dyan? Salamat po. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong i-acknowledge ang presensya ng mga taong siyang naging dahilan upang maging posible ang isang proyektong ito. Kasama po natin, palakpakan natin muli, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ang ating ikalawang punong lungsod, Vice Mayor Angela Lechi Atienza. Kasama rin po natin, Councilor Jeff Lau, Councilor Pa Fugoso, ang ating pong Manila Health Department Officer in Charge, Dr. Grace H. Padilla, ang ating City Engineer, Engineer Armando Andres, ang ating physician in charge ng San Nicolas Health Center, Dr. Gladys Desiderio. We also have from the Department of Health, we have Dr. Maria Paz Corrales. From PhilHealth Manila, Miss Yvonne Fernandez. Ang ating mga department heads at mga kawani ng Manila City Hall, our hospital directors, our doctors and nurses, barangay health workers, BNS and volunteers, at sa lahat po ng ating mga barangay officials na nakakasakop sa Zone 26. Ngayon po, tayo po ay nasa pagitan po ng Barangay 281 under Chairman Benito Go and Barangay 285 under Chairman Richmond Liu. Ganon din po sa iba pang mga barangay officials na kasama natin ngayon from other zones, at sa ating mga residenteng kasama po ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa atin pong pagpapatuloy upang ibigay ang kanyang welcome remarks, ibibigay ko po sa inyo ang Officer in Charge ng Manila Health Department. Palakpakan po natin, Dr. Grace H. Padilla. Thank you po. Sa ating kagalang-galang na Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating butihing Vice Mayor Angela Lechi Atienza, sa ating mga councilors na nandito po, si Councilor Paco Goso at Councilor Jeff Lau, sa ating physician in charge, Dr. Rado Tudorio,
sa ating mga hospital directors, si Dr. Licuana ng Baseco, full force po kami. Si Dr. Janet Del Mundo Tan ng ating Gat Andres. Ang pinakapogi po, si Dr. Edwin Perez ng Hospital ng Tondo. Of course, si Dr. Nerissa Sesco ng ating Santa Ana Hospital. Dr. Eric Sison ng Hospital ng Sampaloc. Dr. Ted Martin ng ating Justice Abad Santos Hospital, and then si Dr. Baradi ang ating katuwang sa Ospital ng Maynila. Ang ating mga kasama sa ating paglilingkod, si Dr. Pastorales, ang DOH na lagi nating kaagapay, Ma'am Michelle Tagakay. Of course, ang ating pinakamaganda at matulungin na PhilHealth representative, Miss Yvonne Fernandez, ng Officer in Charge ng LH Leo Manila, at ating si Miss Lani Laperal ng PhilHealth also, at ang aking mga wings sa Manila Health Department, Dr. Ed Santos, ang ating Assistant City Health Officer, ang aming District Health Officer, full force po talaga kami ngayon, si Dr. Manes, District 5, Dr. Tiki Celis ng District 2, palakpakan naman ng konti. At ang mga hardworking District Health Officers namin, Dr. Corosa, Dr. Padaranga ng District 3, ang punong abala sa San Nicolas, of course, si Dr. Restituto Aguilar ng District 6, lahat po ng ating mga kasamahan dito sa Manila Health Department, BHW, BNS, at mga physicians, sa mga barangay chairman po dito sa distrito na to. Hello po sa inyong lahat, mga kagawad, secretary, at sa inyo pong lahat na bisita namin dito na makaka-witness. Of course, si City Administrator po nandiyan, at aking mga katuwang na department heads, si Engineer Andres, si Director Kenneth Amurao, full course din talaga, di ba? Si Mr. Biahe ng MTPB, si Director Arnel Angeles, at ang ating magandang DTCAM, nakita ko kanina, si Director Crystal Bagaching. Magandang umaga po sa inyong lahat. So masigla talaga ang umaga natin ngayon dahil tayo po ay pinagpala at nagkaroon ulit tayo ng isang bubuksan na health center. Ito po of course, ang ating IMED pala ang pinaka-importante sa amin, si Mr. Wilchon Chan. Bubuksan po natin uli ang San Nicolas Health Center matapos po itong na-identify natin last February na medyo siya po ang nasa huli, nasa laylayan ko ng ating mga health center when it comes to standard and facility care. So, pinagawa po natin to simula February at ngayon po masaya tayo na in a matter of ilang months lang, end ng June natapos, at ngayon po ay bubuksan natin para mapagserbisyuhan ang mga taga-distrito 3. Opo. Sa layunin ng rehabilitasyon ng health center na ito na mabigyan ng ligtas, komportable, dekalidad na health center ang bawat batang Maynila, pati na po ang masisipag nating mga kawani dito sa health center na to. Ang Manila Health Department naman po ay patuloy na magiging kaisa sa layunin ng ating punong lungsod sa pagbibigay ng minimum basic needs sa mamamayan, lalo na sa sektor na pangkalusugan. At bilang kinatawan po ng health center ng lungsod ng Maynila ay mas paiigtingin, papalakasin, aayusin, i-maintain, mamahalin ang bawat health center at ospital dahil dito ay mabibigyan natin ng may quality healthcare ang bawat batang Manileño.
nababawasan na nga po ang reklamo sa akin na dumarating sa opisina ko. Ang dumarating na lang po ay puro pasasalamat. At ang pasasalamat na yan ay iniaabot ko sa bawat isang taga Manila Health Department at taga Ospital na Kawani. Palakpakan po natin sila. Mas kumpletong mga ospital at health center ang nais nating ibigay sa Batang Maynila. Kumpleto sa kagamitan at gamot at may nurse-patient ratio. Pati na rin doctor-patient ratio. Para sa ating mga pasyente at healthcare worker. Yung feeling mo, papasok ka pa lang, parang gumagaang na yung pakiramdam mo. At ito pong San Nicolas Health Center na to ay napuntahan na po ni Regional Director Lester Tan. At sinabi niya po sa akin, after 2 months, Dr. Grace, gawin natin uling lying-in center, ang San Nicolas Health Center. Kaya po, salamat po, Your Bisco, Vice Mayor Chief, Manila City Council, at ating mga partner mula sa national government tulad ng DOH, PhilHealth, EMED, sa inyong tuloy-tuloy na suporta sa ating mga health center, lalo na dito sa San Nicolas Health Center. Maraming salamat po at kasiyan nawa tayo ng buong may kapal upang mapagsilbihan ng maayos ang bawat Manileño. Thank you very much and good morning. Maraming salamat po, our officer in charge ng Manila Health Department, Dr. Grace H. Padilla. At sa pagkakataon pong ito, upang ibigay ang kanyang mga mensahe at upang ipakilala ang ating pangunahing tagapagsalita, ibibigay ko po sa inyo ang ating ikalawang punong lungsod. Palakpakan po natin, kagalang-galang Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza. Magandang umaga sa inyo lahat. Masaya ba kayo ngayong umaga? Alam niyo, sa totoo lang, may pagka-miracle worker talagang ating alkalde. Dahil sinabi niya sa akin, dapat 6 months gagawin ito. Ngunit 5 months pa lang at i-inaugurate na natin. Kaya palakpakan po natin ang ating napakagaling na si Yormisco Moreno Bumagoso. At syempre, isama natin ang ating napakasipag na NHDOIC Doktora Direk Grace Padilla. Hindi na rin natutulog yan kasama natin. Pero maganda pa rin. Engineer Andres, ang head ng DPW na siyang gumawa ng paraan para mapabilis ang construction nito. Palakpakan din natin. Dr. Gladys Isiderio, Dr. Maria Paz Corrales, Miss Yvonne Fernandez, lahat ng barangay chairman yan nandito. Palakpakan nyo yung mga sarili. And of course, ang ating mga konsahala narito ngayon. Alam nyo, ang dali-daling sumuporta on my end bilang PC Alcalde at presiding officer ng ating alkalde dahil pag sinasabi niya na gusto niya ibigay sa taong bayan ang mga bagay na hindi niya masyado nakamtan nung siya ay bata pa at sinabi niya na gusto niya mag-focus sa minimum basic needs, specifically health. Marami sa mga ordinansang pinukpok namin together with the City Council ay nakaangkla dito. And with that, alam ko kahit pa paano, masarap sa aking puso, nakasama ako sa ligasiya na binubuo ng ating alkalde. Alam niyo, nandito ako para ipakilala sa inyo. Alam ko, isang tao na kilalang kilala niya na. Pero if there's anything that I would like to share with you, yung mga bagay na narinig ko at nakita ko sa kanyang likuran, nakita ko ang kanyang puso. At nakita ko na gusto talaga niyang paginhawahin ang buhay ninyo. In fact, sinabi nga niya, out of the 44 health centers that are existing in our city, marami dun patay na. Pero, balang araw, bubuhayin din niya. Kaya, ibibigay ko na po ang mikropono sa regalo sa atin ng Panginoon, our very own Yorme Isko Moreno Bumagoso. Makaupo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Chia Chesa, sa ating Dr. Gladys Desiderio. Welcome back.
kabado kasi sila noong nakaraan. Kasama yung kanyang mga kasama, napalayo sila sa dulo ng Pandakan. But I'm happy and excited for you. I would like to congratulate Engineer Andres because again and again, we are ahead of our target. We promise you to rebuild this for 6 months. And today is the 5th month. We are ahead of 1 month. Congratulations, Andres. To our MHD Director, Dr. Padilla, 10 ng kanyang mga BHW, BNS, and medical frontliners, medical and non-medical team. Our partner in national government and private sectors, DOH, EMED, at PhilHealth, ang health ng aking mga health workers nakasalalay sa inyo. Paldo. Talaga po napakalaking bagay kapag ang pamahalaang lokal or public healthcare institution ay nakikipag-ugnayan araw-araw, lagi-lagi sa ating partner na DOH at PhilHealth. Mas marami tayong mabibigay na tulong sa ating mga kababayan. Because any local government, for that matter, cannot do it on its own alone. Despite we are a highly urbanized city, we may have some funds available because of the economic situation of the city. But with that, still we are challenged. The cost of operation daily for the city to operate properly and efficiently. And in this case, malaking puhunan natin ay pamumuhunan sa minimum basic needs. And speaks of housing, education, healthcare, and jobs. No? Kaya kailangan talaga mainam, masinop, at episyente ang pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at national government and private sectors. And with that, as far as the data is concerned, for the past 365 days of this administration, we are at par. Modesty aside, we are doing okay. But we can do good, we can do better, we can do best. There is always room for improvement. Kaya palakpakan natin ang ating mga national partner. Sa ating mga kasamang kusyal na masipag, maagang dumating ngayon, Kusyal Lau and Kusyal Pugoso. Palakpakan natin sila dalawa. Special mention ko lang yung paborito ng mga dating dalaga ng District 3. Kasi nung araw dalaga sila, gustong-gusto nila nung binata pa siya. Ngayon, dala na yung mga dalaga sa District 3 at medyo damatans na. Ito ang aking ipapakilala, si Secretary Letlet Sarkal. Kita mo, dami pang pants. Letlet. Basta si Letlet, kasama ko kanina. Nasa Oblo. Talagang mahal kayo, ini-inspection in advance. Palakpakan natin si Kusyal Letlet Sarkal. Now, ayun no? Kaway. Hi, pants. Ayan, dati maraming may crush dyan. Yung mga dalaga sa District 3. Ngayon, yung anak niya na pinagkakaguluhan, si Tol Sarkal. But I'm really happy for each and every one of you, to our barangay officials, Chairman, Secretary, Treasurer, Tanod, XO, at mga kagawad na narito. Masaya ako para sa inyo. Sabay bakit? Ultimo, mayaman ninyong constituents. Hindi maiilang na pumasok sa public health care. Dahil sa napakaganda nito ninyong health center. Kasi, alam mo, ang Binondo is full of contradiction. Literally, the north and south of economic situation or demographics. Nandito ang mga mayayaman, nandito rin ang mga mahihirap. Halos extreme. Kaya
masaya ako na itong health facility na to will not only serve the poor people or mga ikahos nating mga kababayan, lalo na dito sa bandang Wakali at tabing mga ilog sa barangay ninyo. Ngunit, pati na rin yung mga nagtataas ang building na nandiyan dyan, lalo na yung mga minamahal kong lolo't lola. And it's a good breathing room. I'm happy for Justice Jose Abad Santos Hospital. Bakit? Luluwag yung demand ng space sa kanilang pasilidad. Because if we have a better frontline medical facility and community-based healthcare facility, mas aaluwalas. Mas mabibigyan ng sapat na panahon at kaukulang atensyon yung talagang nangangailangan o medyo nalalagay sa bingit ng alanganin mga pasyente natin sa loob ng ospital. For example, if we, with the help of DOH, allow to make this center as lying in, o di lahat ng tinugas ng mga asawa ninyo, paglabas dito na lang, mas maayos. 9 months thereafter, you need not go to Justice Jose Abad Santos at sama-sama kayo dong nakapila. Nyumanyangga, kung kailan kayo sasalang. But with this kind of space, health facility, better facility, just imagine with the capabilities of our medical frontliners in our health centers, our midwife, doctors. Kaya napakaking bagay na ang lokal na pamahalaan, pinalalakas niya ang kanyang health center. Para na sa ganoon, nakapokus na lang yung ating malalaking gusali para sa medical facility. Ang lola ko, hindi na kailangan tumira ng metformin, losartan at pumila sa OPD ng ating ospital. Dito na lamang, with the capabilities of our medical professionals, pwede na. Di ba? Lahat ng kasi kaya kayo nagkasakit sa diabetes. Shout out mga lolo-lola ko. Masyado kasi kayong mapagmahal. Masyado kayo sweet. Kaya tumaas ang diabetes. But I'm happy for you sa mga lolo-lola ko. Meron naman kayong bagong pasyalan. Pasyalan, kasi kapag medyo tumataas ang presyon, nyanyanggahin ka kagad. Pag natatagpo ang medyo tumataas ang blood pressure, sugar, nyanyangga ka kagad. Dahil andito na sa inyong community. Hindi na kayo kailangan ma-expose, especially nowadays. As you heard, and we already know, there is a spike in COVID infection. Even in our PGH, although napabalita kanina sa ibang bayan, pero sa atin din may presensya. And the good thing about this, and sa data ng PGH, and sa data natin, medyo we are in a good situation. Pero these are the things that we don't, hindi natin ikinikipit balita. Dahil alam na natin nangyari ng pandemya. Tama na, mahirap magpakain ng 700,000 families. Mahirap bumili ng tocilizumab, molnupiravir, remdesivir. Napakahirap ng bakuna. Ako lalo na, ayoko na babakunahan ako. Dahil isa lang po sa tatlong ayaw na ayaw ko. Height, multo, at saka injection. Yun, yung tatlong bagay na yun, na ayaw ko talaga. But be that as it may, rest assured to the people of Manila and to the barangay officials, naggagayak naman ang inyong Manila Health Department. I'm not saying that we are ready for another pandemic, but in as much as we can, through the DOH, National Government Hospital, and local government hospital and medical professionals, meron naman ho tayong ginagawang paghahanda. Kaya kayo magsisipag-ingat, lalo na yung aking mga minamahal na lolo't lola, baka hindi kayo umabot sa katapusan. Kasi may payout sa katapusan. Lubi-lubi na naman muli. Shout out sa ating mga guro, police, K-12, solo parent, PWDs,
teacher, police, yung mga judge kanina, tinira ko na. Lahat kayo halos, so, lahat kayo July. Magluluto tayo, diba? Enero, Febrero, Abril, Mayo, Junio. I love you. Natatanggap niyo ba yung cake? O pinabawasan ko yung tamis? Baka kasi, bakit itong cake na to? Hindi matamis. O, kasi ayoko kayo magka-diabetes. But I'm really happy. Basta, tandaan nila, pasensya na kayo mga bata, kung hindi pa kayo senior. Yung kumbaga sa Saranggola, may kilya ako ng konti sa aking mga minamahal na senior citizen. Huwag kayong mag-alala, una-una lang yan. Darating din kayo dyan. Makakakampan nyo rin ang ekstrang pagmamahal ng pamahalang lungsod ng Maynila bilang isang senior citizen. Kaya sa aking mga lolo't lola, lagi niyong alagaan ng inyong sarili at huwag kayong mangiming gawing pasyalan ang aking health center. Kasi mas mabuti na naagapan ng lahat, mas mabuti na kapag may nararamdaman kayong kaunti, ipa-check up kayo kagad. Kasi gusto ko, umaba ang buhay ninyo. Ngayon man lamang, magkaroon kayo ng pamahalaan sa tinagal-tagal ng pamumuhay niyo sa lungsod ng Maynila. May makaramdam kayo na parang special ang love sa amin ng pamahalang lungsod. And that's what we wanted to achieve sa aking mga minamahal na lolo at lola. So sa aking mga senior, I love you. Okay, sa inyo naman lahat dito, sa mga barangay, no? Gamitin po ninyo ito. At pasabi ninyo sa mga nagtataas ang building na yan, na nasasakupan ninyo, na kung sakali sila yung mga kailangan, dito sila tumungo sa ating mga health center. Ito po isa lang sa marami. Opo, marami po yan. Maraming babaguhin, gigibain, itatayo ng bago, iaayos at lalagyan ng ekwipo. Masaya ako para sa mga nagtiyaga na inilayo ko pansamantala sa comfort level nila. But now they're back. Pagugulat kayo. Yung pintuan ninyo sa banyo, pag pinuksan, hindi nasasama. At cross finger ako, mawawala na yung wala resort ninyong sitwasyon kapag umuulan. Dito po, sigurado ako na flood control itong San Nicolas Health Center. At magugulat kayo, hindi lamang bagong pintura, bagong palitada, bagong pagsasaayos, pati mga gamit pang opisina ninyo. Maayos-ayos na. May mga gamit din kayo pang medical. I'm happy and excited for you. Why? Any person across workplace, whether sa pribado, sa nasyonal, sa lokal, institusyon, kapag maaliwalas ang workplace, kapag mas maayos ang workplace, mas mataas ang efficiency level ng isang individual. Yan ang pinangarap ko para sa bawat isa. In fact, hindi tayo titigil sa mga maliliit na ito. Meron din tayong katamtamang mga malalaki at may pinakamalaki pa tayong gagawin. Tiyak yun. The biggest workplace of the city government as a whole, pangkalahatan in the coming months. Naayos na po natin, sinisingit natin, paano maging epesyente bawat palapag, bawat ahensya, at yung pagiging epesyente ng pagsasaayos ay siya rin ginhawa sa mga dadakong taxpayer, sa mga dadakong mga ngailangan, na kung saan hindi na sila magpapanik-panaog kung saan man. Iisipin natin mabuti na ang isang partikular na pangangailangan ay may kaakibat pang isang ahensya na kanyang pupuntahan. At pipilitin natin yung magkakaduktong or what you call the ecosystem of a particular service that we going to provide for our people who will go to that particular building. Soon, i-announce ko po yan sa inyo. But for the meantime, we've been reclaiming, repairing, rebuilding our medical facilities in the front line, in the communities. So this is
one of many. Many to come because there is many to fix. Marami marahil sa chat group ninyo, sana kaming next. Kasi totoo naman po ang itsura ng iba nating medyo karimari-mari. Di ba? Talaga naman, papasok ka pa lang, nakukonsume ka na. But again and again, maswerte kayo and lives you. Kasi spoiled kayo sa resources. Dahil doon talaga nakatuon ang malaking portion ng limited resources natin to address the healthcare of our people in the city of Manila. So today, excited ako para sa inyo. Silipin na natin ito. I would like to congratulate each and everyone. Thank you for your patience. But please, matamos ang ilong kung makapaglalakad sa bawat isa sa inyo. Makita tayo sa intersection, Calzada, Boulevard o Highway. That we went beyond what is being required from us. 6 months became 5 months. Then, you be the judge of a new facility like this. Now, lahat ng ito, isa lang ang request ko. Wala, uulitin ko lagi. Can you smile? Kapag kaharap ninyo ang ating mga pasyente. Yun lang. Wala na akong hihilingin. Alam mo, ang isang may gout o rayuma o kumikirot ang bulok na ipin na para bang hinahampas mo ang ulo mo sa pader sa kilot. Jerry. Habang may sakit, walang mauunawa ang katwiran. Tandaan niya yan, kahit kayo lumagay sa katalyon. But, when you are confronted, visited, or any client, mahirap o mayaman o middle class, kapag ang mga medical practitioner natin, non-medical practitioner in a healthcare facility, kapag kaharap pa lang sila, tas nakita na yung gilagid ninyo. Lahat ang mapuputi ninyong ipin, para bang gumagaling na agad siya. I know the feeling. Maniwala kayo. We went to public hospital like Jose Reyes at the time and San Lazaro pag nagtatay ka. Doon ka dinadala. Ang laki ng hiringgila nung araw. Ang hiringgila nung araw is stainless. Inabot ko pa yun. But when I see a beautiful nurse, when I see a BHW, or barangay nutrition, or a doctor who would happily attend to me, ay, pawi na lahat yung nervous ko. Tapos habang ini-injection ng nakangiti sa'yo, nawawala ang takot mo. So, metaphorically speaking. But the thing is, if we really show our inner selves, which is your profession, which by principle, kaya kayo sumama dyan because you care. No? Alam ko maraming problema sa bahay, maraming problema sa buhay, and so on and so forth. But when we work and go to our workplace, we try to, alam mo yung maniwala sumama. Hindi yung, ang sakit. Kumain ka rin maraming matamis, kaya masisira yung imbis na, di ba? Sungit naman ito. Di ba? The point is, ang masakit. O sige, maupo na kayo dyan. Okay? Antabay lang kayo, ha? Kasi may nakasalang pa. May dinidistrong ka pang bagang dun. Kayo na po ang susunod. Dok, pag kumakain ako, dire-diretso na. Walang sayad. Kasi bungal na siya. Makita-kita, may 2 piraso pang natitira. Huwag kang mag-alala na. May kakapitan tayo ng pustiso. May o talaga, pwede pa ako makapagpustiso. Huwag kang mag-alala na. Titirahin natin yan para pag ngiti mo, may love sa'yo ulit si tatay. These are the things that I really wanted you to do. These are simple conversation, actuation, but it gives a lot of comfort to a sick person. Kaya wala talaga ako ibang hinihingi with all honesty. Kasi yung efficiency, that is a challenge. Depende yan. Quantifiable yan.
Pero you smile, when you smile, that is unquantifiable effect sa isang taong may sakit o may pasyente. Kaya please, do smile always. Smile is a universal language. Kapag ang tao ng ngiti, hindi pa kayo nagkakaintindihan, approve. Approve ka agad, diba? Because it's a universal language. So I just want you to care, extra care for our sick patient. But for now, I believe in you. For now, I believe in you. I believe that you're doing better. We are improving. We're still not a perfect organization, but we are doing better. And I think you can do the best. There is always room for improvement. And with that, in exchange, ay pumanatag kayo. Pipilitin ko. Marami pa, apakarami pa. Yung Aurora lang, yung bodega, doon sa distrito sa Almeida. Marami pa tayo. Doon sa Sampaloc, may isa pa nakasarado. Marami pa tayong aayusin. At hindi lang natin yan basta ayusin, unti-unti pupunan ko ng mga takdang gamit. Takdang gamit. Itong susunod natin, itong Tondo Porsche, para 50-year-old na. Pero mas lalaki. Sa totoo, parang hospital po yung gagawin doon. Good for Gat Andres. Pag tinayo natin yung Boston, good for Gat Andres. O, kita ninyo, ito po foot traffic. Para lang magkalaman yung kwento ko on how we declub foot traffic in our institution. Alam niyo nung nabuksan yung Baseco, o tanongin niyo yung Gat, nabawasan naman ng bahaw. Kasi hindi na lumalabas yung tao sa Baseco. Dati lahat yan ang niyang Gat at saka Justice System at Santos. Pero unti-unti, pag napunan ko na yung kumpleto na gamit, kasi nakukumpleto na yung medical professionals, nagdadatingan na yung mga gamit, ma-afford na natin yung level 1. Pag na-afford na natin yung level, fully functional hospital na siya. So what more we can do? Tingnan po rin yan, dito lamang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito yung last month, inaprobahan namin. Worth 216 million. 6 na bagong health center ang i-renovate. See? What more we can do in the coming years and months. We will not stop. Promise ko yan sa inyo at hindi ko yan titigilan. Dito pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. After 6, there is 9. So just imagine, hindi ko na sasabihin kung saan, baka ma-excite. I'll be there in the coming months. But for now, congratulations. Lalo na sa mga barangay official natin na lagi nakakalabit ng kanilang mga kabarangay sa panggastos sa mga maintenance. So, at least makakaluwag-luwag ito sa iyo. At masaya ako para sa mga taga-Binondo, lalo na sa San Nicolas, sa Teresa. More to come, niyawa ang Diyos. Basta, for now, pinagpapasalamat ko sa Diyos, sa taxpayers of the city of Manila. Kahit na talagang inabutan natin, sadsad na sadsad, pero kita nyo, kahit tatawin natin. So, sa ating mga health workers, I'll see you soon. Alam niyo na. Kakapaldo niyo lang 2 weeks ago. Excited na ako kasi may nakita na naman akong pera. Uy, dumami ulit Eh, galingan ninyo, the more dumarami, baka mamaya, meron na naman kayo ulit. To our directors, at least now you're witnessing the continuing improvement of our medical facilities in the community. This will ease your operation. Muli po, nanay tatay ko, mga senior citizen, I love you again. Hindi ako magsasawang mag-I love you sa inyo. Talaga kasi mahal na mahal namin. Mahal na mahal kayo ng lungsod ng Maynila. Ingat kayo, pagpalain naman kayo ng Manila! God first. Thank you.
Maraming salamat po. Muli po, palakpakan po natin ang ating minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Tawagin po natin ang ating po mga directors from our hospitals for photo opportunity. At ang lahat po ng bumubuo po ng San Nicolas Health Center. Standby na po.